What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayong araw na to gusto kong i-share sa inyo itong isang balita tungkol sa Coin Bureau na which is nagpapakita na nabubuhay yung mga ETF at yung mga nag-i-invest dito sa Bitcoin, no? Sa spot Bitcoin ETF, no? So marami nang ang dami na naging selling pressure ang mga nakaraang araw tungkol dito sa Bitcoin at syempre yung tuloy-tuloy ang pagbaba natin. Pero ito na ba yun? Nakikita na ba ng mga institution na ito na yung pinakang bottom at kaya sila yung naglo-load up na or parte ito ng kanilang strategy na which is nag-accumulate na sila ngayon pa lang, no? Na which is kahit magkaroon ng malaking pagbaba ng presyo is still magbibili rin sila. So this strategy pa itong ginagawa. Bitcoin na strategy pa to, dollar cost averaging ba ito? No? So tingnan natin, no. So basahin muna natin yung news ayon dito sa Coin Bureau, no. Bullish. Spot Bitcoin ETF recorded 244.4 million in net inflows on August 5, the largest single day inflow since July 6. BlackRock IBIT led the way with 196 million in net inflows, accounting for the majority of the day's demand, no? So hindi lang basta maliit na inflow ito. Ayon sa data, nag-uusapan dito noong August 5, umabot ng 244.4 million ang net inflow sa US spot Bitcoin ETF. At ang mas interesting, halos buong spotlight napunta sa BlackRock IBIT na nakakuha ng around 196 million na net inflows. So yung tanong ngayon, bullish signal na ba talaga ito para sa Bitcoin o baka naman hype lang na madaling mas madaling ma-misinterpret ng mga retail investor? At higit sa lahat, anong ibig sabihin ng 244 million na pumapasok sa Bitcoin ETF para sa isang ordinaryong investor sa Pilipinas? So pag-usapan natin yan. Bakit mahalaga yung 244 million dollars? Kapag narinig natin yung salitang inflow, minsan ang unang iniisip natin, uy, may pumili ng Bitcoin. Pero kailangan natin mas maging precise. Ang spot Bitcoin ETF ay isang investment product na nagbibigay ng investor ng exposure sa Bitcoin price nang hindi nila kailangan direktang bumili at mag-store ng Bitcoin sa sarili nilang mga wallet. Ibig sabihin, instead na ikaw yung mismo yung bumili ng BTC sa exchange at ilagay sa cold wallet, maaari ka magkaroon ng exposure sa Bitcoin sa pamamagitan ng ETF. At dahil regulated financial product ito sa United States, mas madali itong gamitin ng ilang traditional investor at institution. Kaya kapag may malaking net inflow sa spot Bitcoin ETF, maaaring indikasyon nito ng parang tumataas yung demand para sa Bitcoin exposure sa mga traditional financial market. Dito nagiging interesting yung 244 million dollars, no? Hindi dito simpleng random na retail buying. Kasama rin ito sa demand mula sa investor na gumagamit ng financial system para sa mas pamilyar sa kanila. So ano yung sabihin ng ETF inflows? Simplihan lang natin. Imagine meron kang malaking bucket, no? Malaking lagayan, timba. Yung timba na yun ay Bitcoin ETF. Kapag maraming bagong perang pumapasok sa ETF, ibig sabihin nito ay inflow. Kapag mas maraming pera yung lumalabas, ang tawag naman dito ay outflow. Ngayon, kapag nakakita ka ng 244 million net inflow, ibig sabihin sa araw na yun, mas malaki ang pumasok na kapital kaysa sa lumabas. Pero ang may importanteng distinction, hindi ibig sabihin na 244 na million worth of Bitcoin ang binili lang ng isang tao. Hindi yun ganun kasimple. Ang ETF inflows ay ginagamit bilang indicator ng demand sa investment product. At dahil ang spot Bitcoin ETF ay backed by Bitcoin exposure, malaking bahagi ng market ang tumitingin sa flows bilang isang paraan para makita kung gaano kalakas ang institutional demand. Bakit napaka-importanteng manguna ang BlackRock o yung IBIT? Ngayon, dito tayo sa pinaka-interesting na part. Sa 244.4 million total na net inflows, around 196 million yung pumasok sa BlackRock IBIT. So kung titingnan natin yung numbers, napalaking bahagi nito na days inflows sa concentrated sa isang ETF. At bakit mahalaga ang BlackRock? Kasi ang BlackRock isa ito sa pinakamalaking asset manager sa mundo. Kaya kapag may malaking capital flow na papunta sa kanilang Bitcoin ETF, nagbibigay ito ng interesting signal tungkol sa demand for Bitcoin exposure among traditional market investor. At ito ang malaking pagbabago sa Bitcoin market. Noong unang panahon kasi, yung image ng Bitcoin, pang crypto enthusiast, miners,
developers, retail investor, at mga tao na gumagamit ng exchanges. Pero ngayon, mayroon ng ETF stocks. May ETF structure na. May traditional asset managers, may institutional investor, at may mga financial infrastructure na nakakonekta sa Bitcoin. So habang lumalaking participant ng traditional finance, nagbabago rin ng behavior ng Bitcoin market. So bullish pa talaga to. Personally, ito yung part na kailangan nating maging maingat. Yes, bullish signal ang malaking ETF inflows. Pero hindi ibig sabihin nito na guaranteed na tataas na yung Bitcoin. Walang guarantee. Walang ganung garantiya. Bakit? Dahil maraming factors na napakakapekto sa presyo ng Bitcoin. Pwedeng interest rates, liquidity, macroeconomic conditions, investor settlement, leverage options na mga market, whale activity, mining economics, regulation, at syempre, actual buying and selling pressure sa market. So yung ETF inflows ay isang piece of the puzzle, hindi siya yung buong puzzle. So bakit malaki ang impact ng ETF demand? Dito nagiging interesting yung Bitcoin supply. Bitcoin has fixed maximum supply of 21 million coins. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng 21 million BTC ay currently available for trading. May Bitcoin na hawak yung mga long-term holders, may Bitcoin na nasa cold storage, may Bitcoin na potentially na wala na, lost forever. At may Bitcoin na hindi na talaga active sa market. Kaya kapag biglang tumaas ang demand habang relatively limited yung available supply, pwede magkaroon ng significant effect sa price. Imagine may isang produkto na limited yung supply, tapos biglang dumami yung buyers. Kung walang increase sa supply na available sa market, natural na magkakaroon na pressure pataas. Magkakaroon ng pressure pataas na presyo, no? Ganito kasimple yung supply and demand framework. Pero syempre, hindi ito automatic. Dito pwedeng may existing holders na magbenta kapag tumaas na yung price. At doon pumapasok ang resistance. So $244 million, malaki ba talaga yun? Ngayon, baka may magsabi 244 million, malaki yun? Yes, malaking amount yun. Pero kailangan natin itong ilagay sa context. Bitcoin is a global asset. Ang Bitcoin market ay napakalaki kumpara sa $244 million. Kaya hindi natin dapat isipin na may 244 million na pumasok, therefore dapat automatic doble na ang presyo ng Bitcoin. Hindi ganun ang mechanics. Mas useful itong tignan bilang may meaningful demand na pumapasok sa regulated Bitcoin investment product. At kung paulit-ulit ito mangyayari, iyan ang mas interesting. Isang araw, interesting. Pagkalipas ng mga ilang araw, mas interesting yon. Several weeks or months sa persistent net inflows, napaka-powerful ng signal na yun. Kaya hindi lang dapat natin tingnan yung isang green number, tinitingnan natin yung trend. So ano yung dapat tingnan ng mga retail investor? Kung ikaw ay ordinaryong investor, huwag kang mag-decide dahil lang sa headline na Bitcoin ETF inflows hit $240 million. Instead, gumawa ka ng checklist. Ang una, nagpapatuloy ba ang inflows? Kung isang araw lang naman yan, maaaring short-term positioning lamang. Pero kung consistent yung inflows, mas nagiging meaningful ang signal. Pangalawa, ano ang ginagawa ng Bitcoin price? May inflow ba pero hindi umakit ang presyo? So, napaka-interesting nun. Baka may malaking selling pressure talaga. Or may mga investor na gumagamit ng inflows bilang exit liquidity. Pangatlo, ano yung overall market liquidity? Kahit bullish yung Bitcoin specific data, kung mahina naman yung global liquidity, maaaring mahirapan pa rin yung asset na magkaroon ng sustained rally. Pang-apat, ano yung sentiment ng mga investor? Kapag sobrang euphoric na ang market, kailangan natin maging mas careful, no? Dahil minsan kapag lahat bullish, doon nagiging vulnerable yung market sa sudden correction. Ngayon, yung BlackRock IBIT. Bakit dapat natin itong pag-aralan? Ang pinakamalagang lesson dito, hindi lamang BlackRock bought Bitcoin. Ang mas accurate ditong sabihin na investors are using BlackRock's Bitcoin ETF to gain Bitcoin exposure. At napakalaking difference nun. Hindi natin dapat i-assume na bawat dollar ng ETF inflows ay personal decision ni BlackRock na bibili ako ng Bitcoin dahil bullish ako. The ETF manages the product. Investor put money into the ETF. At ang ETF structure then provides exposure to Bitcoin. Kaya ang mas importanteng observation ay may investor na handang mag-allocate ng capital sa Bitcoin through this financial vehicle. At yun ang structural change na dapat nating bantayan.
So ano yung implication nito para dito sa atin sa Pilipinas? Bakit relevant ito para sa atin? Dahil kahit nasa Pilipinas tayo, global ang Bitcoin market. Hindi hiwalay ang crypto market natin sa nangyayari sa United States. Kapag lumaki ang institutional participation sa Bitcoin, pwede magkaroon ito ng effect sa global liquidity, sentiment, demand at market narrative. Pero ang mas importanteng warning, huwag nating isipin na dahil bullish ang US ETF inflows, kailangan bumili agad ng Filipino retail investor. Hindi. Ang investor decision mo dapat nakabase sa income, emergency fund, debt, risk tolerance, investment horizon, at portfolio allocation. Hindi dahil lang mayroon lang headline. So ano yung danger ng bullish headline? Ito yung gusto kong tandaan nyo. Kapag may nakita ka sa social media na Bitcoin ETF inflows, institutionals are buying, BlackRock is buying, madaling FOMO. Pero ang professional approach ay hindi ano ba ang bibilhin. Ano yung binibili nila, bibilin ko rin. Ang personal approach ay ano ang data. Ano ang ibig sabihin nito at ano ang ano yung kabaliktaran. Ang 244.4 million inflows ay bullish data. Pero hindi nito sinasabi na guaranteed ang Bitcoin na rally. Hindi nito sinasabi na imposible ang correction. At lalong hindi nito sinasabing kailangan mo mag-all in. Bullish ako. Pero may condition. Kung tatanungin mo ako kung bullish signal ba ang event na ito, yes. I would consider strong ETF inflows as a positive signal because it shows continued demand for regulated Bitcoin exposure. Pero gusto ko makita ang consistency. Hindi lamang isang araw. Gusto ko makita yung magpapatuloy yung inflows. Gusto ko makita kung paano magre-react ang Bitcoin price. At gusto ko makita kung supported ito ng broader market condition. Dahil ang tunay na bullish thesis ay hindi. May 244 million na pumasok. Ang mas powerful na thesis ay may sustained demand for Bitcoin habang limited ang supply at lumalaki ang participation ng traditional financial markets. Yan yung mas malaking storya. Kaya sa susunod na makita nyo na yung headline na Bitcoin ETF records massive inflows, huwag agad bumili. Huwag agad makomo. Uminto muna. Tingnan yung mga numbers, tingnan yung trend, tingnan yung Bitcoin price at higit sa lahat, tanungin mo muna sarili mo. Kung bumagsak ng 30% Bitcoin pagkatapos kong bumili, kaya ko ba itong i-hold o hawakan? Dahil ang tunay na investor hindi lang marunong bumili kapag bullish, marunong din siyang mag-manage ng risk kapag mali ang kanyang prediction. At yun ang pinaka-importanting lesson sa Bitcoin. Hindi natin kailangan hulaan ng exact bottom. Hindi rin natin kailangan hulaan ng exact top. Ang goal ay magkaroon ng strategy na kaya mong sundin kahit hindi predictable ang market. At kung magpapatuloy yung institutional demand at magpatuloy na pumapasok ang capital sa spot Bitcoin ETF, then we may be watching something much bigger than just one green day. We may be watching the continued integration of Bitcoin into traditional finance. At yun ang mas malaking story na dapat nating bantayan. So kung gusto niyo pa ng mga ganitong klase ng simple at malalim na crypto analysis, subscribe at follow na rin dahil pag-uusapan natin hindi lang kung tataas at babagsak ang Bitcoin. Kundi dahil kung bakit nangyayari yung mga movements na yun. Educational commentary lamang ito, so this is not a financial advice. So maraming salamat sa inyo ma'am, sir. At syempre i-like and share din ang ating video at mag-subscribe na rin dito sa ating channel para sa mas marami pang kwentuhan. So yun lang, no, magkita-kita na tayo sa arena. Game on!